sa RMN News Nationwide ngayong umaga. Pagpapasabog sa Maguindanao na ikinasugat ng 7 sundalo, inako ng BIFF. Serya ng pagsabog sa Mindanao, posibleng may kaugnayan sa Al-Qaeda ayon sa PNP. Senate investigation sa sex per flight scheme arangkada na mamaya. Seguridad sa mga moske pinaigting sa pagtatapos ng Ramadan bukas. Manila City Government nagmatigas sa pagpipilit na ilang bus company na makapasok sa lungsod. Pero mga bus companies prangkisa pa rin ang pinanghahawakan. We will not allow it. We will not tolerate lawbreakers inside the city of Manila. Hindi po tayo hahantong sa physical violence o kung anuman. Diyan po namin ipakita, kami po ay sinusunod namin yung ruta na nasa prangkisa. Sa balitang negosyo, ang Department of Agriculture maglalatag ho ng plano sa pagpapalawak sa hanay ng poultry, livestock at feed crops. Balita sa ibayong dagat, meeting kay Russian President Putin, kinansila ni US President Obama. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes na ngayon, Agosto 8, 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXMY 729 RMN Cotabato, DYWC 801 RMN Dumaguete at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live international pa rin tayo via www.rmnews.com/TV at WRMN New York, USA at syempre sa lato ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Inako ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang pagpapasabog ng improvised explosive device sa kahabaan ng crossing na bundas sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao bandang alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Abu Mishri Mama, tagapagsalita ng BIFF, sila ang nasa likod ng pambobomba sa Maguindanao. Iginit ni Mama, 5 ang namatay habang 2 naman ang sugatan sa panig ng sundalo. Taliwas sa unang impormasyong ibinigay ng militar na pawang sugatan labang ang 7 nilang kasama sa nangyaring pagpapasabog. Maring namang itinanggi ni Mama na sila ang nasa likod ng pambobomba sa Midsayap, North Cotabato at sa Cotabato City na ikinamatay ng 8 katao at ikinasugat ng may 30 iba pa. Posibleng may kaugnayan sa terror group na Al-Qaeda man nangyaring pagpapasabog sa Mindanao. Una nang inamin ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima na nakatanggap sila ng intelligence report tingil sa may target na pambobomba sa ilang syudad sa Mindanao bago pa naganap ang mga pagpapasabog sa Cagayan de Oro noong Hulyo 26 at sa Cotabato noong Agosto 5. Sa naging pagdinig ng Senado, tumanggi si Department of Interior and Local Government Secretary Marojas na tukuyin kung may ugnayan sa isa't isang 4 na pagsabog sa Mindanao dahil hindi pa natapos ang investigasyon. Bagamat inaalam pa rin nila kung may kinalaman ng grupong Jemaah Islamiyah o JI sa mga sunod-sunod na pambobomba sa Maguindanao. Sinabi ni Purisima na hindi nila inaalis ang ganitong anggulo sa investigasyon. Pero bukod dito, hindi na nagbigay pa ang hepe ng pulis ng kalagdagang detalye tungkol po sa nakuhang intel report. Iginit na opisyal na may mga ginagawa naman silang hakbang patungkol sa report gaya ng pagpapaigting ng presensya ng mga pulis at pagsasagawa ng checkpoint. RMN Nationwide Report. Kaugnay pa rin balita, tulay na pinasabugan sa Dato Piang, Maguindanao, dati ng Pinunteriya. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Panibagong insidente ng pagsabog ang naitala sa Maguindanao pasado alas 5 kahapon ng hapon. Isang bomba umano ang sumabog sa tulay sa barangay Lintukan, bayan ng Dato Piang. Malapit umano sa military detachment ang pinangyarihan ng pagsabog na pinaniniwala ang kagagawan ng rebeldeng grupo. Wala namang naitalang casualty sa insidente.
July 7, taong kasalukuyan ng pasabugan din ang nasabing tulay. Samantala, gawa sa unexploded na 60mm mortar ang bombang sumabog sa crossing sitio Dato Bacal, Barangay Nabundas, Sharif Saido na sa lalawigan pa rin ng Maguindanao na ikinasugat ng 7 sundalo ng Mechanized Brigade kahapon ng umaga. Ito ang napag-alaman mula kay 6th Infantry Division spokesperson Colonel Dixon Hermoso. Sa ibang balita, bukas, araw ng Biyernes, ang Idil Fitr o ang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim. Ito ang dineklara ng Darul Ifta sa pangunguna ng kanilang Grand Mufti na si Ustad Abdurrahman Abuhira Udasan. Sa ginawang moon sighting kagabi ay hindi nakita ang buwan kaya magpapatuloy hanggang sa araw na ito ang fasting. Julio adjust nang magsimula ang buwan ng Ramadan. Kasama mo sa RMN, Cotabato, Daisy Mangot, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Serye ng pagsabog pa rin sa Mindanao, wala pong kinalaman sa paghadlang sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at MILF. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Hindi kumbensido si Cotabato Auxiliary Bishop Jose Colin Bagaforo na may kinalaman sa terorismo at paghadlang sa pagpapatuloy ng peace talk sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front ang sunod-sunod na pagsabog sa Mindanao. Ayon kay Bishop Bagaforo, lumalabas sa investigasyon na may kinalaman sa politika ang pagsabog sa Sinsuat Avenue, Cotabato City na ikinasawi ng 8 katao at hindi pagtutol sa peace talks. Nananawagan naman si Bishop Bagaforo na huwag iugnay ang karahasan para isabotahe ang Bangsamoro Framework Agreement. Mariing din kinundinan ng Archdiocese ng Cotabato ang pagbobomba na kung saan maraming inosenteng sibilyan ang nasawi at nasugatan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang AFP ay all efforts na upang mapigilan yung mga posible pang pag-atake ng mga masasamang loob. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. RMN Report. Tiniyak ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na gagawin nilang lahat upang mapigilan na ang mga posibleng pag-atake ng mga masasamang loob laban sa mga sibilyan at mga establishmento. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Sagala na sa ngayon nakatuon niya ang kanilang tropa sa pagpapatupad ng intelligence at security operation sa buong bansa lalo na sa Mindanao, habang panawagan naman ng AFP sa publiko na maging mapagmatsyag ngayong panahon upang makatulong o umano sa kanilang mapigilan ang gagawing karahasan ng mga kriminal. Agad aniyang itagbigay alam sa kanilang tropa kung may mga kahina-hinalang mga kilos mula sa isang individual o grupo sa isang lugar. Pagbibigay din ni Sagala, mananatiling naka-alerto ang kanilang tropa para mapigilan ang anumang plano ng mga armadong grupo, lalo na ang mga terroristic activities na maaaring gawin ng mga terorista. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Nationwide. Balita, Senate investigation sa sex for flight scheme. Arangkada na mamaya. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Ngayong umaga, nakatakda ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa nabunyag na sex for flight scheme kung saan inaabuso umano ng foreign at labor officials ang mga problemadong Filipino workers sa mga bansa sa gitnang silangan. Pangunahin sa mga imbitado ay ang mismong akusado na si Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte na siyang itinuro ng mga biktimang Pinay workers na sina Annalisa, Angel, Michelle at Josie na umabuso sa kanila. Imbitado rin ng komite na pinamumunuan ni Senator Chupisto Gingona III sina Undersecretary for Migrant Workers Jesus Yabes, Office of Middle East and African Affairs ASEC Petronilia Garcia, Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos at OIC Director of International Labor Affairs Bureau Rodolfo Sabulao at Labor Attaché Adam Musa. Inaasahan din ang pagdating ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Ms. Toots Ople at mga miyembro ng investigating team na humahawak sa naturang kaso. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Ang seguridad naman sa mga moske pinaigting sa pagtatapos ng Ramadan bukas. Kasama natin sa balita si Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report.
Pinaigting ngayon ang pinagsanib na puwersa ng pulis at militar ang seguridad sa mga moske dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito'y kasunod na rin ang pagdiriwang ng Hari Raya Idil Fitr ng ating mga kapatid na Muslim ngayong araw. Madaling araw pa lamang kanina diniploy na ng Zamboanga City Police Office Chief Jose Chiquito Balayo ang kapulisan at Task Force Zamboanga Commander Colonel Andrelino Colina ang mga sundalo sa iba't ibang moske dito sa lungsod. Ayon kina Malayo at Colina, gusto nilang masiguro ang kaligtasan ng mga pupunta sa nasabing moske at para masiguro din na walang manabotahe sa nasabing okasyong pinagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim. Ang Hari Raya Idil Fitr ay idinaos ng ilang mga kapatid nating Muslim dito sa Zamboanga City sa araw na ito, habang meron naman ay bukas pa nila ito pinagdiriwang kasabay naman ng ipagdedeklara ng Malacanang ng holiday. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Magaya po na inaasahan, may ilang bus pa rin ng HAS na pumasok sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Pasado alas 6 ng masampulan isang unit ng Green Line bus na biyaheng Quiapo Fairview, nagdulot ng tensyon at pagkakabuhol-buhol ng daloy ng traffic sa may Mabuhay Rotonda. Pinababa rin ng mga pasahero ng mga bus na nahuli, lalo na mga walang sticker na bumabiyahe sa Maynila. Kasabay niyan, muling ginit ni Vice Mayor Isko Moreno na kanilang ipinatutupad ang paghuli sa mga bus bilang pagsunod sa kanilang city ordinance. We will not allow them. We will implement our laws within the city of Manila the moment na pumasok sila. Inihayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado po ng mga bus operators na bumabiyahe sa Maynila, na kanila rin ipinaglalaban ang karapatan ng mga bus na may prangkisang tumakbo sa lungsod. Wala rin naman silang balak na manggulo. Nais lamang nilang ipamukha sa city government na sila'y sumusunod lamang sa rutang nakasaad sa prangkisa. Ito po ay isang resolusyon lamang, hindi po ito batas, at yun nga po, ang sinasabi po nilang pagre-regula nila o regulation dito po sa pagtakbo ng bus ay nakakalabag po dito sa prangkisa. Hindi na po regulation ito, prohibition na to, sapagkat pagka binumi niyo po yung ruta at hindi niyo pinadaan sa Maynila, bali wala na po yung prangkisa, lalong-lalo na po yung mga biyaheng Fairview, Baclaran. At susunod naman po kami, hindi po kami manggugulo, wala pong mag-uumpisa po ng kaguluhan sa amin, hindi po tayo hahantong sa physical violence o kung anuman. Diyan po namin ipakita ay kami po ay sinusunod namin yung ruta na nasa prangkisa. Ngayon kung kami po ay pipigilin, ay dapat po ay ma-justify nila. Si Attorney Ferdinand Topacio. Punta tayo na Maynila saglit, si Mayor Erap dumating na ho sa Rotonda, naka-military uniform. Kasama natin sa balita live si Silvestre Labay. RMN Report. Nagsasalita si Mayor Erap na nakakumoplatch. Pakinggan natin. Nakakasyasin puro, pumapasok sa Maynila, lagayan, ang gulo ng Maynila. Ngayon na tumatahimik ang Maynila eh. Ngayon na sabi dito nga, kaya nga, pero mga lugar nga, tama yan. Yung podcasting nga nabigay, sobra-sobra. Hindi kaya nang nilod ng pagi ng Maynila. Yung nakapasok ng ngayon, yung regulated, yung kaya ng nasud ng Maynila, hindi makakasagabal sa mga trapiko ng Maynila. Walang problema po yan. Nakakanda na ba po yung kapagkaya lang dyan? Oo. Libo-libo din ka ng pag-esa. Hindi ko naman sinasabi na nagkakalagawa sa pagbili ng pag-esa. Hindi ko naman sinasabi yun. Hindi ko sinasabi yun. At bakit naman libo-libo, hindi na kaya ng mga kaya ng nasud ng Maynila. Hindi lang halal. Ito na po sa namin ng mga talbahan ng Maynila. Hindi naman po naging sigit pa kaya. Kaya nga. Mga araw, sobrang pagkakasal biliga, sobrang mga kolorom, ano kakabili sa dito sa Maynila. Ngayon lang namin naayos, ngayon lang naayos eh. Kaya mag-usap tayo. Alright, Rambo, sino yung kausap niya kanina? Kausap niya si Attorney Ferdinand Topacio, nagdadayologo sila ngayon. Nakakomoplatch itong si President Mayor Erap Estrada na sumugod nga dito sa Mabuhay Rotonda kasama si Vice Mayor Isko Moreno at ilang pang kanyang mga tauhan. Tuloy-tuloy yung kanilang sinagawang dialogo ugnay dito sa tangkang pagpasok ng ilang mga pampasyurong bus dito sa Mabuhay Rotonda papasok naman sa lungsod ng Maynila kung saan kanina ay hinarang ni Vice Mayor Isko Moreno itong mga pampasyerong bus na meron ng 8 yung nakikita kong naharang simula kanina. Kasama mo sa Mabuhay Rotonda, Silvestre Labay, Tatak RMN. Nationwide News Network.
Mga kasama nakatakda po maglatag ng plano ang Department of Agriculture sa pagpapalawak sa halin ng poultry, livestock at feed crops. Layo nito ang pagpapalawak ng animal feeds na magre-resulta sa sapat na supply ng poultry sa ating bansa. Maglulunsad ang kagawaran ng feed farming, milling, livestock at poultry reintegration partnerships para sa mga magsasaka. RMN News. Kinansela ni US President Barack Obama ang isang meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ito'y kaugnay sa desisyon ng Russia na bigyang asylum ang intelligence leaker na si Edward Snowden. Dahilan ng White House, dadalo si Obama sa G20 Economic Talks sa St. Petersburg. Wala pa namang kumpirmasyon kung kailan magkakausap ang dalawang leader ng Estados Unidos at ng Russia. May panibagong low pressure area ang namataan ng Pag-asa Miyerkules ng gabi sa silangan ng Mindanao. Ang sabi ho dyan, ito'y nasa area 190 kilometers silangan ng Davao City. Apektado po ng LPA ang Eastern Visayas at Caraga region na may maulap at katamtaman hanggang kuminsay malakas sa pagulan. Maaari ito magdulot din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maaring may chance na maging ganap na bagyo ito matapos itong tawirin ng Visayas na nasa West Philippine Sea na. At kapag naging tropical depression, yan po ay papangalan ng Labuyo. Mga kasama live na live mula po sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Sa inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Webes, August 8, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan sila kasamang Ramil Emborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa DXIC 711. Pwede panoorin yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Alas 7:18 ng umaga na. RMN. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng